Hayaan mo na siyang mabulok dyan, Jojo. Konting tiis na lang at mapapasati na ang lahat ng ari-ariang ito. Mas mabuting ang mamatay na siya para hindi na tayo nahihirapan sa pag-aalaga sa matandang yan. He is just a living corpse anyway, a burden to this family. Ang boses ni Lilia ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Walang bahid ng awa, walang bakas ng pagmamahal para sa asawang nangako sa kanya ng langit at lupa. Sa loob ng madilim na silid, nakaluhod si Winona sa tabi ng kama ni Don Claro. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malambot na puting bimpo. Sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng kanyang madrasta sa labas ng pinto, tila may isang mabigat na kamay na sumasakal sa puso ni Winona. Dahan-dahan, sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, pinunasan ni Winona ang tuyot at kulubot na ng matanda. Namumutla ang balat ni Don Claro, tila papel na madaling mapunit sa isang maling haplos. Ang lalaking dati-rati ay puno ng sigla at kapangyarihan ay nakaratay na ngayon. Walang kalaban-laban sa lupit ng mga taong dapat ay nag-aaruga sa kanya. Tiis lang po, Don Claro. Bulong ni Winona sa kanyang isipan dahil kahit ang sarili niyang tinig ay tila ipinagkakait sa kanya ng tadhana. Narito ako. Hindi ko kayo iiwan. Isang munting patak ng tubig ang bumagsak mula sa basang bimpo patungo sa dibdib ng matanda. Ngunit para kay Winona, ang bawat patak na iyon ay tila dugong bumubukal mula sa kanyang sariling sugat. Naririnig niya ang yabag ni Lilia at Jojo na papalayo, ang kanilang tawanan na tila isang sumpa na lumalason sa hangin ng tahanang iyon. I don't care about him anymore, Jojo. Miyuling narinig ni Winona ang tinig ni Lilia mula sa malayo. Ang mahalaga, bago magpasko, sa akin na nakapangalan ang lahat ng lupain sa Batangas. That's our golden ticket. At yung pakialamerang Winona na yan, isang maling galaw lang niya, itatapon ko siya sa kalsada na parang basurang pulubi. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang pait ng laway na kanyang nilolon ay tila naging lason na nanunuot sa kanyang lalamunan. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang hapding yon ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na dulot ng katotohanan. Ang kanyang utang na loob kay Don Claro ang taning nagpapanatili sa kanya sa impyernong ito. Kung wala ang matanda, matagal na siyang nilamon ng kawalan, at ngayong ang kaisa-isang taong nagturing sa kanya bilang tao ay unti-unting pinapatay ng kasakiman. Paano siya mananatiling tahimik? Tumingin siya sa mga mata ni Don Claro na bahagyang nakadilat, ngunit walang anumang emosyong maaninag. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ng matanda. Doon, naramdaman ni Winona ang tuluyang pagkabasag ng kanyang mundo. Ang hininga niya ay naging mabilis. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa bigat ng lihim na kanyang pasan. Sa ilalim ng kanyang unan sa maliit na silid ng mga katulong, naroon ang isang itim na kuwaderno. Isang kuwadernong naglalaman ng bawat barya na ninakaw ni Jojo, bawat gamot na hindi ibinigay ni Lilia, at bawat pag-atungal ng sakit ni Don Claro na pilit nilang itinatago sa mundo. Isang malakas na kalabog mula sa ibaba ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang tunog ng mga kagamitang nabasag at ang malakas na sigaw ni Jojo ay nagpahiwatig ng isa na namang gabi ng kaguluhan. Ngunit hindi ang takot ang nananaig sa kanya ngayon, kundi ang isang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Hanggang kailan ko kayang panuurin ang dahan-dahang pag-ubos nila sa iyong buhay bago ako mismo ang maging mitsa ng kanilang pagguho? Hindi na malaya ni Winona na ang bimpo sa kanyang kamay ay piga na. Tuyo na ang tubig, ngunit ang kanyang mga palad ay basa pa rin. Hindi ng tubig, kundi ng pawis na matinding determinasyon at put. Lumingon si Winona nang marinig ang yabag na pabalik sa silid. Hindi yon si Lilia. Mas mabigat ang bawat hakbang. Mas mapanganib. Alam niyang ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang anino ni Jojo ay humaba sa sahig. Tila isang halimaw na handang sumakmal sa kanilang dalawa. May hawak siyang isang pirasong papel at isang ink pad. Tabi dyan, Winona!
Utos ni Jojo. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa buong silid. May kailangan lang kaming hiramin sa mga daliri ng matanda. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong isunod kita sa puntod niya. Napako ang tingin ni Winona sa papel. Ito na ang deed of sale. Ang huling piraso ng buhay ni Don Claro na nais nilang nakawin. Ano ba, Winona? Akala mo ba ay may magagawa ka? Isang hamak na utusan ka lang dito. Huwag mong subukang humarang sa daraanan ko. Ang boses ni Jojo ay parang hagupit ng latigo na tumama sa balat ni Winona. Mariin ang pagkahahawak ng binata sa payat na braso ng dalaga. Tila babaliin ang mga buto nito sa bawat diin ng kanyang mga daliri. Ngunit sa kabila ng hapdi, nanatiling nakatayo si Winona sa pag-ita ni Jojo at ng higaan ni Don Claro. Ang kanyang mga paa ay tila nakaugat sa sahig ng silid, tumatangging matinag kahit na ang buong katawan niya ay nanginginig na sa takot. Hindi ko po hahayaang gawin niyo yan, Kuya Jojo. Nanginig ang boses ni Winona, ngunit may pait na determinasyon sa kanyang mga mata. Walang malay si Don Claro. Hindi niyo siya pwedeng pilitin na pumirma sa anumang papel. Isang nakatutulig na halakak ang pinakawala ni Jojo. Ibinalibag niya ang hawak na dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa. Dahilan upang magliparan ng ilang mga resibo ng gamot na maingat na itinago ni Winona. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto at pumasok si Lilia. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit punong-puno ng panganib. May hawak siyang isang maliit na bute ng kulay asul na likido at isang hiringgilya. Bitawan mo siya, Jojo, utos ni Lilia sa kanyang anak. Ang tinig ay tila bulong ng isang ahas. Lumingon siya kay Winona nang may mapanuyang ngiti. Winona, iya? Ang aga-aga ay pinapataas mo ang presyon ko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng Don. Kailangan niyang maipamana ng maayos ang kanyang mga ari-arian bago pa siya tuluyang mawala ng bait. Para sa ikabubuti niya o para sa bulsa niyo? Matapang na sagot ni Winona. Alam ko kung ano ang likidong yan, Madam Lilia. Hindi yan bitamina. Pinapatulog niyo siya para hindi siya makapagsalita. Para hindi niya malaman na unti-unti niyo nang nililikom ang lahat ng sa kanya. Biglang nagbago ang anyo ni Lilia. Ang peking ngiti ay napalitan ng isang malamig na titig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Lumapit siya kay Winona at hinawakan ang panga ng dalaga. Pinipilit itong tumingala. You talk too much for a servant, asik ni Lilia. Alam mo ba kung bakit ka pa naririto? Dahil kailangan ko ng isang tanga na maglilinis ng dumi ng matandang ito. Pero huwag mong isipin na may boses ka sa bahay na ito. Isang salita ko lang sa mga pulis, pwedeng-pwede kitang ipakulong sa pagnanakaw ng mga alahas ko na ako mismo ang nagtago. Naramdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Alam niyang kaya itong gawin ni Lilia. Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking pader na unti-unting gumuguho sa ibabaw niya. Tumingin siya kay Don Claro, ang matandang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay ng marangal. At muling nanariwa ang sakit sa kanyang dibdib. Kinuha ni Lilia ang hiringgilya at dahan-dahang lumapit sa braso ni Don Claro. Habang itinusok ang karayom, tila ang puso ni Winona ang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang bawat patak ng likidong yon ay tila lason na dumadaloy sa kaning sariling mga ugat. Wala siyang magawa, kundi ang mapapikit at kumagat-labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Now be a good girl, Winona, sabi ni Lilia habang maengat na itinatago ang hiringgilya sa bulsa ng kanyang seda na robe. May iniwan akong pagkain sa kusina. Yung tira-tira kagabi. Kainin mo yun lahat. Ayaw ko nang nagsasayang ng pagkain sa bahay na ito. At pagkatapos, linisin mo ang banyo sa labas. I want it sparkling. Lumabas ang mag-ina na tila walang nangyari. Iniwan si Winona sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Dahan-dahang lumapit ang dalaga sa higaan ni Don Claro. Hinaplos niya ang kamay ng matanda na ngayon ay mas malamig pa kaysa kanina. Isang tahimik na panalangin ang namuo sa kanyang puso. Isang hiling na sana ay magkaroon siya ng sapat na lakas upang itaguyod ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya. Pumunta siya sa kusina gaya ng utos ni Lilia. Doon, sa ibabaw ng maruming lababo,
nakalagay ang isang mangkok ng kanin na may mga amag na at ulam na tila ilang araw ng panis. Ang amoy nito ay sapat na upang bumaliktad ang kanyang sikmura, ngunit alam niyang ito ang presyo ng kanyang pananatili. Upang maprotektahan ng Don, kailangan niyang lunukin ang bawat pangungutya, bawat sipayo, at bawat panis na pagkain na ihahain sa kanya. Habang pilit niyang isinusubo ang bawat butil ng mapait na kanin, ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa kanyang kinakain. Bawat nguya ay tila isang sumpa sa kanyang pagkatao. Sa bawat paglunok, tila sinasabi niya sa kanyang sarili na darating ang araw na ang mga taong ito ang luluhod sa harap ng katotohanan. Lumipas ang ilang oras ng pagtatrabaho hanggang sa lumubog ang araw. Pagod at sugatan ang kalooban, pumasok si Winona sa kanyang maliit na silid. Kinuha niya ang itim na kwaderno sa ilalim ng kanyang unan. Sa pamamagitan ng isang maliit na piraso ng lapis, isinulat niya ang mga salitang ito sa wikang Tagalog na puno ng pighati. 12 ng Nobyembre. Pinainom muli siya ng asul na likido. Pinilit akong kumain ng panis na kanin. Ang Don ay tila kandilang unti-unting nauubos ang mitsa. Panginoon, nasaan na po ang katarungan? Biglang nahinto ang kanyang pagsusulat nang makarinig siya ng isang malakas na katok sa pintuan ng mansyon. Hindi yon ang karaniwang katok ng mga kapitbahay. Ito ay direkta, awtoritatibo, at tila nagdadala ng masamang balita. Mabilis na bumaba si Winona at nakita niya si Lilia na nagmamadaling buksan ang pinto. Isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo doon. May hawak na isang itim na folder na may tatak ng isang tanyag na law firm. "Good evening, madam. I am Attorney Santos," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at formal. "I am here to deliver a formal notice regarding the last will and testament of Don Claro Valdez. It appears there has been an amendment filed recently that you might not be aware of." Nanlaki ang mga mata ni Lilia. Ang botelyang hawak niya ay halos mahulog sa sahig. Sa kabilang banda, naramdaman ni Winona ang isang kislap ng pag-asa na agad ding napalitan ng matinding kaba. Sino ang nag-amyenda ng testamento kung ang Don ay hindi na halos makapagsalita? At anong nakatagong katotohanan ang nakapaloob sa folder na yon na maaaring magpabago sa lahat? Attorney, sigurado ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Imposible ang sinasabi ninyong amyenda. Hindi na halos makapagsalita ang asawa ko. Paano siya makikipag-ugnayan sa inyo para baguhin ang kanyang testamento? Ang boses ni Lilia ay binalot ng peking pag-aalala. Ngunit sa ilalim nito ay naroon ang panginginig ng matinding takot. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay buong lupit na humahawak sa hiringgilya, ay pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mamahaling robe. Malamig na tumingin si Attorney Santos sa kanya. "Ang batas ay hindi lamang nakadepende sa tinig, Madam Lilia. May mga prosesong legal na sinunod si Don Claro bago pa man lumala ang kanyang kondisyon. Narito ako upang ipaalam na ang lahat ng usapin tungkol sa kanyang mga ari-arian ay pansamantalang naka-freeze hanggang sa maipaliwanag ang mga bagong probisyon." Mula sa anino ng hagdanan, pigil ang hininga ni Winona habang nakikinig. Sa gitna ng tensyon, ang kanyang isipan ay tila hinilapabalik sa isang panahon na puno ng liwanag. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang ina, na noon ay nakaratay sa isang maliit na banig, inuubo ng dugo at walang pambili ng kahit isang butil ng gamot. Si Don Claro, na noon ay masigla pa at puno ng danggal, ang mismong nagdala sa kanila sa ospital. Hindi lamang pera ang ibinigay nito. Ibinigay nito sa kanila ang kanilang dignidad. "Huwag kang mag-alala, Winona," sabi ni Don Claro noon habang hinahaplos ang kanyang ulo. "Habang nabubuhay ako, may matataguan kayo ng iyong ina." Iyo ang utang na loob na nakabaon ng malalim sa puso ni Winona. Isang kadena ng pasasalamat na hindi kayang putulin ng anumang hirap. Ang pangakong binitawan niya sa kanyang ina bago ito pumanaw ay ang mananatili sa tabi ni Don Claro hanggang sa huling sandali. Ngunit ang kasalukuyan ay isang madilim na bangungot. Habang abala si Lilia sa pakikipagtalo sa abogado sa sala, nakita ni Winona si Jojo at dahan-dahang umaakyat patungo sa silid aklatan ni Don Claro.
Ang mga hakbang nito ay tila isang magnanahaw sa sariling tahanan. Alam ni Winona kung ano ang pakay nito, ang mga orihinal na titulo ng lupa na nakatago sa loob ng antigong vault. Walang hiyang abogado yan. Bulong ni Jojo sa sarili na sapat na, upang marinig ni Winona mula sa kabilang panig ng pasilyo. Hahanapin ko ang mga papel na yon bago pa nila makuha. Hindi ako papayag na mauwi sa wala ang lahat. Naramdaman ni Winona ang matinding bugso ng kaba. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin si Attorney Santos. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Alam niyang sa sandaling magsumbong siya, hiilahin siya ni Lilia pababa sa putikan. Pumasok si Winona sa silid ni Don Claro upang tignan ang kalagayan nito. Ang matanda ay tila isang estatwa ng pighati. Ang bawat mababaw na paghinga nito ay tila isang pagsusumamo para sa kalayaan. Hinawakan ni Winona ang kulubot na kamay nito at idinampi sa kanyang no, ang tradisyonal na pagmamano na puno ng pait. Don Claro, naririnig niyo po ba ako? Bulong ni Winona. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot ng matanda. Ninanakaw na nila ang lahat sa inyo, pero pangako, kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko hahayuang magtagumpay sila. Sa labas, ang tunog ng papalayas na sasakyan ni Attorney Santos ay nagpahiwatig ng pagtatapos ng unang laban. Ngunit ang katahimikang sumunod ay mas nakakatakot. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala. Biglang narinig ni Winona ang kalabog mula sa silid-aklatan. Isang tunog ng nabasag na plorer at ang pagbukas ng isang mabigat na drawer. Kasunod nito ay ang matinis na sigaw ni Lilia mula sa ibaba. Jojo! Bilisan mo dyan! May kumatok sa labas ng gate at hindi ito ang abogado! Dali-daling sumilip si Winona sa bintana. Sa gitna ng dilim at ng malamig na hangin ng gabi, isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa harap ng malaking bakal na gate. Ang ilaw ng post ay tumatama sa kanyang mukha, isang mukhang pamilyar ngunit puno ng galit at pangungulila. Ang lalaking iyon ay may dalang isang lumang maleta at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana ng silid ni Don Claro. Ito ang lalaking 10 taon nang hindi nasisilayan sa mansion na ito. Ang lalaking tinalikuran ang kanyang ama dahil sa isang matinding alitan. Naramdaman ni Winona ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot at pag-asa ay naghalo sa kanyang dibdib. Mateo? Ang tanging pangalang lumabas sa labi ni Winona. Ngunit sa likod ni Winona, hindi niya napansin na nakatayo na pala si Jojo, may hawak na isang piraso ng kahoy at ang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil narinig nito ang kanyang sinabi. Sino ang lalaking nasa labas? At paano siya tatanggapin ni Lilia sa gitna ng kanilang maruming plano? Ngunit ang mas malaking panganib, paano makakaligtas si Winona sa galit ni Jojo na ngayon ay nasa likuran na niya? Akala mo ba ay ililigtas ka ng lalaking iyan? 10 taon siyang nagpakasaya sa Maynila habang nabubulok ang amain ko rito. Huwag kang umasa, Winona. Pare-pareho lang kayong mga basura sa paningin ko. Ang boses ni Jojo ay puno ng lason habang unti-unti siyang lumalapit kay Winona. Ang hawak niyang piraso ng kahoy ay kinaladkad niya sa sahig, lumilik-an ng isang mahaba at nakakangilong tunog na tila hudyat ng nalalapit na panganib. Napasandal si Winona sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa pumasok ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ngunit bago pa man maiangat ni Jojo ang kahoy, ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ay yumanig sa buong mansyon. Ang malamig na ihip ng hangin mula sa labas ay pumasok hanggang sa pasilyo, dala ang amoy ng ulan at ang isang presyan yang matagal nang nawala. Jojo! Itago mo yan! Nayon na! Ang histerikong bulong ni Lilia mula sa ibaba. Mabilis na nagbago ang anyo ni Jojo. Ibinalibag niya ang kahoy sa loob ng isang madilim na sulok at nagmadaling ayusin ang kanyang suot. Si Winona naman ay naiwang nakatayo sa dilim, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas sa pasilyo at tumingin sa ibaba ng grand staircase. Doon, sa gitna ng sala, nakatayo si Mateo. Ang kanyang tindig ay mas matikas kaysa sa huli niyang pagkakaalala.
Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pangarap, ay tila naging 2 piraso ng yelo. Walang bakas ng ngiti, walang bakas ng init. Ang tanging naroon ay isang malalim na galit na tila 10 taon na niyang kinikimkim. Mateo! Anak! Ang tili ni Lilia, sabay takbo patungo sa lalaki. Akmang yayakapin niya ito ngunit bahagyang umiwas si Mateo. Ang mukha ni Lilia ay agad na nag-adjust. Mula sa gulat, naging isang larawan ito ng isang nagdadalamhating asawa. Salamat sa Diyos at nakauwi ka. Ang laki na ng pinagbago mo. Kung alam mo lang kung gaano kahirap ang pinagdaraanan namin dito dahil sa kalagayan ng papa mo. Tumingin si Mateo sa paligid ng mansyon. Ang kanyang paningin ay huminto kay Winona na nakatayo sa itaas. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nais sumigaw ni Winona. Nais niyang tumakbo pababa at sabihin ang lahat ng katotohanan. Ang tungkol sa lason, ang tungkol sa mga dokumento, ang tungkol sa bawat gabing puno ng pagtangis ni Don Claro. Ngunit bago pa man siya makakilos, nagsalita si Mateo. Ang boses niya ay tila isang haton ng kamatayan para sa pag-asa ni Winona. So, ikaw pala yung Winona? Sabi ni Mateo. Ang kanyang labi ay kumurba sa isang mapait na ngisi. Ang babaeng sinasabi ni Tita Lilia sa mga sulat niya. Ang babaeng ginagamit ang sakit ni Papa para makapagnakaw sa bahay na ito. Naramdaman ni Winona ang pagguho ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa anumang pisika na sipayo. Tumingin siya kay Lilia at nakita niya ang isang panandaliang ngisi ng tagumpay sa mukha ng madrasta bago ito muling nagpanggap na umiiyak. Mateo, hindi totoo yan. Ang tanging lumabas sa bibig ni Winona. Isang mahinang tinig na agad na nilunod ng malakas na boses ni Mateo. Huwag kang magsalita! Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ko! Sigaw ni Mateo. Nandito ako para kunin ang natitirang ari-arya ni Papa at ayusin ang lahat. At sa oras na matapos ko yon, sisiguraduhin kong wala ni isang sentimong maiwan sa mga taong tulad mo na parang linta kung sumipsip sa pamilyang ito. Naglakad si Mateo pakyat. Nilampasan si Winona na tila ba isa lamang itong maruming dekorasyon sa pader. Pumasok siya sa silid ni Don Claro. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay binuwag lamang ng tunog na mabibigat na hakbang ni Mateo. Lumapit siya sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nagkita ang mag-ama. Ngunit sa halip na yakap, ang nakita ni Winona mula sa pinto ay ang panunuyo ng luha sa mga mata ni Mateo habang nakatingin sa lupaypay na katawan ni Don Claro. Hindi pagmamahal ang nanaig, kundi ang sakit ng nakaraan. Kasalanan mo ito, Papa! Bulong ni Mateo, sapat na para marinig ni Winona. Kung hindi ka naging gahaman sa kapangyarihan nun, hindi tayo aabot sa ganito. At ngayon pati ang mga katulong mo, niloloko ka na. Napahawak si Winona sa kanyang dibdib. Gusto niyang pumasok at ipagtanggol si Don Claro. Sabihing ang matanda ay walang ibang inisip, kundi ang kapakanan ni Mateo sa kabila ng kanilang away. Ngunit paano mo papatahimikin ang bagyong nabuo sa loob ng 10 taon? Dahan-dahang lumapit si Lilia sa likuran ni Mateo at hinawakan ang balikat nito. Hayaan mo na, anak. Ako na ang bahala sa kanya. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka sa biyahe. Si Winona na ang magdadala ng gamit mo sa kwarto kung hindi niya muna nanakawan ang maleta mo. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Jojo mula sa baba. Naiwan si Winona na nakatayo sa gitna ng mga taong kinamumuhian siya. Ang kanyang utang na loob ay tila naging isang mabigat na krus na nagpapabaon sa kanya sa lupa. Tumingin siya sa labas ng binta na kung saan ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa kanyang nagdurugong puso. Paano ko ipaglalaban ng isang lalaking hindi na kayang ipagtanggol ang sarili? Laban sa isang anak na ang tanging baon ay galit at maling akala. At hanggang kailan ko kayang tiisin ang bawat saksak ng salita ni Mateo bago ako tuluyang sumuko? Sa dilim ng gabi, isang misteryosong anino ang nakita ni Winona sa labas ng gate. Isang tao na kanina pa nakamasid sa bawat galaw sa loob ng mansion.
Sino ang estrangerong ito na tila may alam sa lihim ng pamilya Valdez? At ano ang dala niyang balita na maaaring mas malala pa sa pagbabalik ni Mateo? Ang bawat patak ng alak na nilulunok mo, Mateo, ay kasing pait ng mga kasinungalingang ipapakain ko sa iyong diwa. Sa loob ng malawak na sala, ang liwanag ng chandelier ay tila nagbibigay ng isang mapanlinlang na kislap sa mukha ni Lilia. Nakaupo siya sa tapat ni Mateo. May hawak na baso ng mamahaling wine habang sa labas ay patuloy ang pag-atungal ng hangin. Si Winona ay nakatayo sa isang madilim na sulok. Hawak ang isang tray ng mga pika-pika, tila isang rebulto ng pasakit na hindi pinapansin ng dalawang tao sa kanyang harap. You have no idea, Mateo? Pagsisimula ni Lilia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa peking emosyon. Simula na magkasakit ang papa mo, ang babaeng yan, itinuro niya si Winona gamit ang kanyang muso, ay unti-unti nang nilimas ang mga itinatagong cash ng ama mo. I caught her several times, pero dahil malakas siya sa papa mo, wala akong magawa. Kinokontrol niya ang isip ng matanda. Uminom si Mateo ng direkta mula sa kanyang baso. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyong. Tumingin siya kay Winona nang may halo ng put at pandidiri. Is it true, Winona? Ganyan ka ba kadesperada para sa pera? Nais sanang sumigaw ni Winona. Nais niyang sabihin na ang perang sinasabi ni Lilia ay ang perang pilit niyang tinitipid para sa mga maintenance na gamot ni Don Claro dahil nilulustay ito ni Jojo sa sugal. Ngunit bago pa siya makabuka ng bibig, mabilis na sumingit si Lilia. Don't bother, Mateo. Magaling siyang magdrama. Baka mamaya ay umiyak pa yan sa harap mo para makuha ang simpatya mo. Alam mo ba na nung isang gabi, nakita ko siyang pilit na binubuksan ng vault sa study room? Mabuti na lang at dumating si Jojo. Ang bawat salita ni Lilia ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng patalim sa dangal ni Winona. Hindi lang pagnanakaw ang ibinibintang sa kanya. Pilit ding ginagawa ni Lilia na maging mukhang isang manloloko si Winona sa paningin ng nag-iisang tagapagmana ng pamilya Valdez. Serve the food and get out, utos ni Mateo sa malamig na tinig. Dahan-dahang lumapit si Winona sa mesa. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng tray na tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Habang inilalapag niya ang mga plato, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Isang piraso ng kub, biyertos ang dahan-dahang dumulas mula sa tray at lumika ng isang matunog na pagtama sa sahig bago ito tuluyang tumigil sa tabi ng sapatos ni Mateo. Clumsy? Asik ni Jojo nakakapasok lang sa sala, may suot na mapang-uyam na niti. Pati paghahain, hindi magawa ng maayos. Maka naman dahil langing inig ang mga kamay mo dahil sa kaba? May itinatago ka ba, Winona? Wala akong itinatago. Mahinang sagot ni Winona. Ang kanyang paningin ay nanatili sa sahig. Ah, talaga? Lumapit si Lilia kay Winona at biglang hinablot ang bulsa ng kanyang suot na apron. E ano itong kumikinang na ito? Isang gintong rilo ang lumabas mula sa bulsa ni Winona. Isang relong pagmamayari ni Don Claro. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Alam niyang wala yan doon kanina. Alam niyang itinanim yun ni Jojo o ni Lilia habang hindi siya nakatingin. That's Papa's watch! Sigaw ni Mateo, sabay tayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa galit. I saw him wear that since I was a child. How dare you? Mateo, hindi ko po yan kinuha. Hindi na natapos ni Winona ang kanyang sasabihin. Isang mabilis at malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisingi ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang lakas ng sampal ni Mateo ay naging sanhi upang mapalingon ang mukha ni Winona sa gilid. Naramdaman niya ang agad na pamamanhid ng kanyang pisngi, kasunod ang isang matinding init at hapdi na tila tinilamsikan ng kumukulong mantika. Ang kanyang buhok ay nagulo at tumabing sa kanyang mga mata na ngayon ay punong-puno na ng luha. Magnanakaw! Ang dumadagundong na boses ni Mateo. Wala kang utang na loob! Inaruga ka ng pamilyang ito. Pero ito ang isusukli mo sa aming lahat? Get out of my sight! Bago ko pa malimutan na babae ka at maipakulong kita ngayon din. Napatakip si Winona sa kanyang pisingi. Ang kanyang balat ay tila nagbabaga.
Tumingin siya kay Lilia at Jojo. Nakita niya ang malalim na kasiyahan sa kanilang mga mata, ang tagumpay ng kanilang maruming laro. Hindi ang sakit ng sampal ang ikinadudurog ng kanyang puso, kundi ang katotohanang ang taong inaasahan niya magliligtas sa kanila ni Don Claro ay siya mismo naging katuwang ng kanyang mga kaaway. Tumalikod si Winona at patakbong umakyat sa kanyang silid. Ang kanyang bawat hakbang ay sinasabayan ng masagganang pag-agos ng luha. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Isinandal ang kanyang likod sa kahoy na tila doon lamang siya ligtas. Kinuha niya ang kanyang itim na kwaderno sa ilalim ng unan. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang dugong lumalabas mula sa kanyang labi dahil sa lakas ng sampal. Isinulat niya ang mga salitang tila mga uling na nagbabaga. Ngayong gabi, hindi lang ang pisingi ko ang sinaktan mo, Mateo. Pinatay mo rin ang huling pag-asa na may hustisya pa sa bahay na ito. Ngunit tandaan mo, ang katotohanan ay tila tubig. Gaano mo man pilitin na itago sa iyong mga kamay, laging may makakalusot na patak. Habang umiiyak sa dilim, narinig ni Winona ang isang mahinang kalos sa kanyang bintana. Isang tunog na tila may nagtatangkang kumuha ng kanyang atensyon mula sa labas. Nang dahan-dahan niyang buksan ang kurtina, nakita niya ang misteryosong anino na kanina pa nakamasid sa gate. Sa pagkakataong ito, mas malapit na ito. May hawak itong isang lumang flashlight at itinutok ang ilaw sa isang direksyon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kung saan may nakabaon na isang lumang lata. Sino ang taong ito na tila ginagabayan siya sa gitna ng kanyang paghihirap? At ano ang nakatago sa ilalim ng lupang yon na tila mas mahalaga pa sa gintong relo na naging mitsa ng kanyang kahihiyan? Ang bawat hapdi sa pisingi ni Winona ay tila apoy na nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, ang katotohanan ay walang puwang. Ngunit mas masakit ang kirot sa pala ni Mateo. Isang pang-inginig na hindi niya maipaliwanag. Habang nakatayo ang binata sa balkonahe ng mansion, pinagmamasdan ang madilim na paligid. Hindi niya malimutan ang mukha ni Winona nang tamaan ito ng kanyang kamay. Ang mga mata ng dalaga ay hindi nagpakita ng galit, kundi isang lalim ng pighati na tila siya pa ang dapat maawa rito. Mateo, huwag mo nang isipin yon. Ang malambing na tinig ni Lilia mula sa kanyang likuran. Nagdala ito ng isang tasa ng mainit na kape. Nararapat lang sa kanya ang leksyong yon. Masyado siyang naging kampante dahil akala niya ay wala nang darating na magtatanggol sa ari-arya ng papa mo. Hindi ako sanay. Manakit ng babae, tita. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pag-aalinlangan. Pero ang pagnanakawan ng isang matandang walang kalaban-laban, dun ako hindi makakapayag. Kinaumagahan, tila walang nangyari sa loob ng mansion, maliban sa mas mabigat na aura ng panunupil. Bilang parusa sa pagnanakaw, iniutos ni Mateo kay Winona ang lahat ng mabibigat na gawain sa bahay. Mula sa paglilinis ng bawat sulok ng malawak na sala, hanggang sa paglalaban ng lahat ng mabibigat na kortina ng mag-isa. Habang nakaluhod sa sahig at nagkukuskus ng mga tiles, ang bawat galaw ni Winona ay sinasabayan ng hapdi ng kanyang namamagang pisngi. Ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi siya nagreklamo. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa sabon sa sahig ay tila alay niya para sa kaligtasan ni Don Claro. Dumaan si Mateo sa pasilyo at tumigil nang makita ang dalaga. Inasahan niyang makakakita siya ng pagdadalamhati o pagmamakaawa. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng tila may dalisay na layunin sa bawat kilos. Napansin ni Mateo ang mga kamay ni Winona, puno ng gasgas at sugat. Ngunit maingat pa rin gumagalaw. Nang sumapit ang oras ng tanghalian, nagtungo si Mateo sa silid ng kanyang ama. Akala niya ay tulog ito, ngunit sa siwang ng pinto, nakita niya si Winona. Ang dalaga ay hindi namamalayan na may nanonood sa kanya. Dahan-dahan nitong inaayos ang posisyon ni Don Claro upang hindi mangalay ang likod nito. Kumuha si Winona ng isang basang bimpo at maingat na pinunasan ang mga daliri ng matanda. Don Claro, pasensya na po at nahuli ako ng paglilinis sa inyo. Bulong ni Winona. Ang boses ay puno ng lambing na tila isang anak na nakikipag-usap sa magulang. Huwag po kayo mag-alala, nandito lang ako. Kahit anong mangyari,
Hindi ko hahayaang saktan nila kayo. Napatigil si Mateo sa labas. Ang tinig ni Winona ay hindi tunog ng isang magnanakaw. Wala itong bahid ng pagkukunyari. Nakita niya kung paano idinampi ni Winona ang kanyang pisning may marka pa ng sampal sa kamay ng kanyang ama, tila humihingi ng lakas mula sa matandang ni hindi makagalaw. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Mateo. Isang timpla ng pagtataka at unti-unting pagdududa. Kung totoong masama si Winona, bakit siya nagpapakita ng ganitong klasing pag-aaruga kapag walang nakatingin? Pumasok si Mateo sa loob, dahilan upang mabilis na tumayo si Winona at yumuko. "I'll take over," maikling sabi ni Mateo. "Bumalik ka na sa trabaho mo sa baba." Nang makaalis si Winona, lumapit si Mateo sa higaan ng ama. Hinawakan niya ang braso ni Don Claro upang ayusin ang kumot nito, ngunit napatigil siya. Sa maputing balat ng kanyang ama, malapit sa siko, ay may isang madilim at kulay ube na pasa. Hindi ito basta pasa ng katandaan. Ang hugis nito ay malenaw. Ito ay marka ng 4 na daliri na tila pilit na sumasakal o humahawak ng napakadiin sa braso ng matanda. Ang pasa ay sariwa pa, tila kahapon o kanina lamang nakuha. "Sino ang gumawa nito sa'yo, Papa?" bulong ni Mateo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba at galit. Naalala niya ang sinabi ni Lilia na si Winona ang nananakit sa matanda. Ngunit naalala rin niya kung paano hinaplos ni Winona ang kamay ng ama nang may matinding pag-iingat kanina lamang. Ang mga sugatang kamay ni Winona ay tila hindi kayang lumika ng ganitong klaseng marahas na marka. Lumingon si Mateo sa pintuan. Tila hinahanap ang anino ng dalagang kanyang sinaktan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang matibay na paniniwala ay nagkaroon ng isang malalim na lamat. Sino ang tunay na nagmamahal at sino ang nagkukunyari sa ilalim ng bubong na ito? Kung hindi si Winona ang may gawa ng pasang ito, ibig sabihin ba ay may mas malaking panganib na naglalakad sa loob ng mansyon na hindi niya napapansin? Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Madalas, ito ay ang namumiong bagyo sa loob ng isang pusong nagsisimulang magduda. Habang nakatayo si Mateo sa tabi ng kama ng kanyang ama, ang imahe ng pasang nakita niya sa braso nito ay tila isang uod na dahan-dahang kumakain sa kanyang tiwala. Pinagmamasdan niya ang bawat mababaw na paghinga ni Don Claro. Sa bawat pag-angat ng dibdib ng matanda, tila may isang lihim na gustong kumawala. Ngunit nananatiling nakakulong sa lupay-pay nitong katawan. "Mateo? Iha, bakit ka pa naririto? Kanina pa kita hinahanap sa baba para sa merienda." Ang malambing na tinig ni Lilia ang bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa silid, dala ang isang tray ng sariwang prutas. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang maunawaing asawa. "Tita, napansin niyo ba ang pasa sa braso ni Papa?" tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa sugat. Parang pinisil ng napakadiin." Hindi man lang kumurap si Lilia. Inilapag niya ang tray sa tabi at bumuntong hininga ng malalim. Ang kanyang balikat ay dahan-dahang bumagsak na tilapasan ang buong mundo. "Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Mateo? Ilang beses ko nang nakita si Winona na padahas kung humawak sa papa mo kapag nagpapalit ng kumot. Sinabihan ko na siya, pero sasabihin niya lang na nagmamadali siya dahil marami pa siyang gawaing bahay. My heart breaks every time I see those marks. Pero anong magagawa ko? Wala tayong ibang makuhang katulong na tatagal sa ugali ng papa mo." Napatingin si Mateo sa labas ng pinto kung saan nakita niya si Winona na naglalakad sa pasilyo, dalang isang mabigat na timba ng tubig. Ang dalaga ay nakayuko, ang buhok ay basa ng pawis at ang kanyang mga hakbang ay mabigat at pagod. Tila hindi ito ang anyo ng isang taong may lakas o pagnanais na manakit. "I see," maikling sagot ni Mateo. "By the way, tita, nasaan na ang huling bank statement ni Papa? I want to check the funds for his medications. Attorney Santos mentioned something about the expenses being unusually high lately." Biglang tumigas ang anyo ni Lilia. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang pilit na ngiti. "Oh, that? Inilagay ko yata sa study room.
Alam mo naman, with the continuous dialysis and the specialized diet, talagang mabilis maubos ang savings. I even had to sell some of my old jewelry just to keep up, Mateo. It's been very difficult for us. Bumaba si Mateo sa sala at dun niya naabutan si Jojo. Ang kanyang stepbrother ay nakahilata sa sofa, abala sa paglalaro sa isang bagong modelong smartphone. Sa tabi nito ay isang mamahaling paper bag mula sa isang kilalang brand ng sapatos sa Maynila. Nice phone, Jojo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Saan galing yan? Akala ko ba ay gipit na gipit ang pamilya ngayon dahil sa gamot ni Papa? Lumingon si Jojo. Ang kanyang muka ay puno ng kayabangan. Ah, ito ba? Bigay ito ng isang kaibigan. Nanalo kami sa isang business deal sa bayan. Bakit, Mateo? Masama na bang magkaroon ng magandang gamit? Hindi naman, sagot ni Mateo. Pero sana ay unahin niyo ang kapakanan ni Papa bago ang luho niyo. Wow! Coming from you? Tumawa ng mapait si Jojo. Ikaw na, 10 taon na nawala. Huwag mo kaming pangaralan dito, Mateo. Kami ang nandito nung naghihingalo ang matandang yan, habang ikaw ay nagpapakasarap sa ibang lugar. Ang bawat salita ni Jojo ay tila isang sampal kay Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na hinala. Paanong ang isang pamilyang naghihirap ay nakakabili ng mga ganitong kaluho? Naglakad si Mateo patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Doon, nakita niya si Winona na nakaupo sa isang maliit na bangko sa sulok, kumakain ng isang pirasong tuyong tinapay at uminom ng tubig mula sa gripo. Nang mapansin ng dalaga ang presensya ni Mateo, agad itong tumayo at itinago ang tinapay sa likod nito. Sir Mateo? Bulong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tiningnan ni Mateo ang baso ng tubig ni Winona. May mga bakas ng sabon pa ang mga kamay nito dahil sa labada. Bakit yan lang ang kinakain mo? I saw Tita Lilia serve a lot of food earlier. Tapos na po akong kumain, sir. Pagsisinungaling ni Winona. Alam niyang kapag sinabi niya ang totoo, na ang mga tira-tirang pagkain ay ibinibigay lamang sa kanya kapag malapit na itong mapanis, ay mas lalong magagalit si Lilia. Naisa nang magsalita ni Mateo. Nais niyang tanungin ang tungkol sa pasa. Ngunit ang tunog ng telpo o sa sala ay bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang tawag na tila hudyat ng isang malaking pagbubunyag. Hello? Yes, this is Mateo Valdez. Sagot ni Mateo sa telpo. Mr. Valdez, this is from the Central Bank Security Department. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso. Gusto lang naming kumpirmahin ang sunod-sunod na malalaking withdrawals mula sa joint account ni Don Claro at Madam Lilia Valdez sa nakalipas na 2 linggo. Halos malapit na po itong ma-deplete. May mga transactions din po sa ilang malalaking kasino sa labas ng probinsya. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. Ang kanyang paningin ay dumilim sa galit. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan kung saan nakita niyang nakatayo si Lilia, nakikinig sa kanyang usapan. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay nanlilisik sa takot. Sa isang saglit, ang anino ng duda ay naging isang malinaw na katotohanan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mateo, narinig niya ang isang malakas na tulob ng pagbasag ng salamin mula sa silid ni Don Claro sa itaas, kasulod ng isang mahina at hirap na pag-atungal ng kanyang ama. Papa! Sigaw ni Mateo habang nagmamadaling tumakbo pakyat. Ano nangyari sa loob ng silid? At sino ang naglakas loob na syakta ng matanda habang abala ang lahat sa kanilang mga kasinungalingan? Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay tila isang mabilis na tambol habang humahangos siya paakyat sa hagdanan. Ang tunog ng nabasag na kristal ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, isang hudyat ng kapahamakan na nagpabilis sa kanyang bawat hakbang. Pagdating niya sa pintuan ng silid ni Don Claro, tila tumigil ang mundo sa kanyang nasilayan. Nakadapa sa malamig na sahig si Don Claro. Ang kanyang nanghihinang katawan ay napapaligiran ng mga bubog ng isang basag na picture frame. Ang larawan nilang mag-ama noong bata pa siya. Sa tabi ng matanda, nakaluhod si Winona,
nanginginig ang mga kamay habang pilit na iniaangat ang Don. Anong ginawa mo? Ang dumadagundong na sigaw ni Mateo. Bago pa makasagot si Winona, tila isang bagyong pumasok si Lilia sa silid. Sumisigaw at naghihisterya. Diyos ko! Ang asawa ko! Mateo, nakita ko siya. Tinulak niya ang papa mo nang subukan itong abutin ng larawan niyo. Sabi ko na nga ba, balak niyang patayin ang papa mo dahil nalala niyang wala na siyang makukuha sa testamento? Hindi po totoo yan. Ang pagsusumamo ni Winona. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pait na maling paratang. Papasok pa lang ako nang marinig ko ang pagbasag. Sinungaling! Ang putol ni Jojo na biglang sumulpot sa likuran ni Mateo. May hawak itong isang maliit na kahon ng alahas, isang pag-aari ni Lilia. Tignan mo ito, Mateo. Nahanap ko ito sa ilalim ng higaan ni Winona habang nagkakagulo rito. Magnanakaw na, mamamatay tao pa. Naramdaman ni Winona ang pagkawala ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Mateo. Naghahanap ng kahit katiting na tiwala, ngunit ang nakita niya ay ang apoy ng matinding puot sa mga mata ng binata. Ang sampal na ibinigay nito noon ay tila muling nag-alab sa kanyang pisingi, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Kinuha ni Lilia ang isang maliit na itim na kuwaderno mula sa bulsa ng apron ni Winona. Ang kuwadernong naglalaman ng lahat ng ebiden siya ng kanilang kalupitan. Ano ito? Isang uri ng kulam? Ang mapanuyang tanong ni Lilia. Hindi niya binasa ang laman. Sa halip, mabilis siyang naglakad patungo sa fireplace sa sulok ng silid kung saan may nagbabagang uling. Ang mga taong tulad mo ay walang karapatang manatili sa bahay na ito. Sa isang iglap, inihagis ni Lilia ang kwaderno sa apoy. Nanood si Winona ng may pighati habang ang mga pahinang naglalaman ng katotohanan ay dahan-dahang nilalamon ng pulang apoy, nagiging abo na tinatangay ng hangin. Kasabay ng pag-abo ng papel, ang pag-abo rin ng kanyang tanging sandata. Mateo, please! Ang tanging naibulalas ni Winona. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Umalis ka na! Ang malamig na utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Umalis ka sa bahay na ito bago ko pa makalimutan na tao ka at ipakulong kita. Wag na wag ka nang magpapakita sa amin, kundi ay hindi ko alam ang magagawa ko sa iyo. Wala nang nagawa si Winona. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, kinaladkad siya ni Jojo palabas ng mansion. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang paglubog sa kawalan. Ipinagsara siya ng malaking bakal na gate. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay tila huling hatol sa kanyang kapalaran. Nakatayo si Winona sa labas. Basang-basa, yakap ang kanyang sarili habang ang ginaw ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang tanging taong pinaglalaanan niya ng kanyang buhay ay naiwan sa kamay ng mga halimaw. Habang naglalakad siya palayo sa mansion, sa ilalim ng madilim na kalsadang tanging kidlat lamang ang nagbibigay ng liwanag, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa kanyang likuran. Sa pag-aakalang si Mateo ito na nataahan, lumingon siya ng may pag-asa. Ngunit hindi si Mateo ang bumaba. Mula sa loob ng isang itim na van, lumabas si Jojo kasama ang dalawang lalaking nakajacket na may mga takip sa muka. May hawak silang mga matitigas na bagay na tila mga armas. Akala mo ba ay hahayaan lang kitang mabuhay pagkatapos ng lahat ng nalaman mo, Winona? Ang nakakangilabot na boses ni Jojo sa gitna ng ulan. Masyado kang maraming alam tungkol sa amin ni Mama, at ang mga taong maraming alam dapat ay nananahimik na sa ilalim ng lupa. Napaurong si Winona, ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Sa likuran niya ay ang matarik na bangin patungo sa ilog at sa harapan niya ay ang mga taong handang pumatay para sa pera. Saan kukuha ng lakas si Winona sa gitna ng panganib na ito? At sapat ba ang pagsisising nagsisimulang bumuo sa isipan ni Mateo sa loob ng mansion upang mailigtas ang dalagang kanyang ipinagtabuyan bago maging huli ang lahat? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat.
Ngunit ang mas matalim na sugat ay ang alaala ng iyong mga mata, Mateo, na puno ng pot at kawalan ng tiwala. Sa gitna ng madilim na kalsada, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa paligid ay ang paminsan-minsang kidlat na nagpapatingkad sa malupit na anyo ni Jojo. Humakbang siya pa itaas. Ang bawat paglubog ng kanyang sapatos sa putikan ay tila hudyat ng nalalapit na katapusan ni Winona. Ang dalawang lalaking kasama niya ay dahan-dahang humakbang palibot, tinitiyak na walang matatakbuhan ang dalaga. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Winona. Sadyang masyado ka lang naging tapat sa isang taong malapit ng mamatay. Ang mapanuyang boses ni Jojo ay humalo sa tunog ng malakas na kulog. Kung ibinigay mo lang sa amin ang kwadernong yun noon pa, baka hinayaan ka pa naming mabuhay bilang isang pulubi. Napaurong si Winona hanggang sa maramdaman niya ang malambot na lupa sa gilid ng bangin. Sa ibaba, ang malakas na agos ng ilog ay tila naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ginawa niya ang lahat para sa taong mahalaga sa kanya. Kahit patayin niyo ako, Jojo, hindi niyo kailanman mabubura ang katotohanan. Bulong ni Winona. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng danggal. Ang bawat pasa sa braso ni Don Claro, ang bawat gamot na ninakaw niyo, nakatatak yan sa langit. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Winona mula sa isa sa mga lalaki. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang dumula sa putikan. Bumabagsak patungo sa madilim na kailaliman ng bangin. Ang huling nakita niya ay ang nakakatakot na ngiti ni Jojo bago siya tuluyang lamunin ng malamig at rumagas ang tubig ng ilog. Ang paghampas ng kanyang katawan sa tubig ay lumikha ng isang malakas na tulog na agad ding nilunod ng ulan. Samantala, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakabalat kay Mateo. Nakatayo siya sa harap ng fireplace, pinagmamasdan ang mga natitirang abo ng sinunog na kwaderno ni Winona. May kung anong mabigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang saya ng tagumpay na inaasahan niya matapos mapalayas ang magnanakaw. Yumuko si Mateo upang ayusin ang mga uling nang mapansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na hindi tuluyan natupok ng apoy. Isa itong punit na bahagi ng pahina mula sa kwaderno. Dahan-dahan niya itong kinuha, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang sulat kamay ay maingat at maganda. Ngunit ang mga salitang nababasa niya ay tila mga latigo sa kanyang konsensya. 4 na taon ng pagkamatay ng aking ina. Salamat, Don Claro, dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay. Ngayong araw, bumili ako ng bagong maintenance para sa inyong puso gamit ang sarili kong ipon. Dahil ang perang ibinigay niyo ay kinuha muli ni Jojo para sa kanyang utang sa sugal. Hindi bale, basta't maging maayos ang inyong pakiramdam. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. Ang maliit na piraso ng papel na yon ay sapat na upang gumuho ang lahat ng kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Lilia. Kung si Winona ang nagnanakaw, bakit siya gumagastos ng sariling pera para sa gamot ni Don Claro? Dali-daling nagtungo si Mateo sa study room. Binuksan niya ang isang maliit na drawer kung saan nakatago ang stolen watch na nakuha kay Winona. Pinagmasdan niya itong mabuti sa ilalim ng ilaw. Sa likod ng relo, may isang maliit na ukit ng petsa. Ito ang relong ibinigay niya sa kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang leather strap ng relo ay tuyo at walang anumang bakas ng pawis o dumi. Tila matagal na itong hindi na isusuot at sadyang inilagay lamang sa bulsa ng apron ni Winona. Narinig ni Mateo ang mahinang tawanan ni Lilia at Jojo mula sa silid kainan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, sapat na upang marinig ang kanilang pag-uusap na walang bahid ng pagkukunyari. Good job, Jojo. Siguradong wala na ang babaeng yon. Ang boses ni Lilia ay puno ng kasiyahan. Ngayong wala na ang pakialamerang yan, madali na nating mapapapirma ang matanda. Si Mateo, masyadong tanga at madaling mautoy ang anak ni Claro. Isang iyak ko lang, naniniwala na agad sa akin. Sabi ko sa iyo, Ma, ang mga tulad ni Mateo, nadadaan sa drama. Sayang nga lang,
At hindi ko muna nakuha yung relong ginto na itinanim natin sa apron ni Winona. Mahal din yon. Ang bawat salitang narinig ni Mateo ay tila isang lason na gumigising sa kanyang natutulog na katinuan. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagsisisi. Ang sampal na ibinigay niya kay Winona ay tila bumalik sa kanya ng 10 beses na mas masakit. Anong ginawa ko? Bulong ni Mateo sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Winona, patawarin mo ako. Sa kabilang panig ng bayan, sa isang maliit at payak na dampa malapit sa gilid ng ilog, dahan-dahang nagmulat ng mata si Winona. Ang kanyang buong katawan ay tila binugbog ng mga bato at ang bawat hininga niya ay puno ng hapdi. Isang matandang babae ang nakaupo sa kanyang tabi, maingat na naglalagay ng mga diniktik na dahon sa kanyang mga sugat. Huwag kang malikot, iha. Mapalad ka at nasabit ang iyong damit sa isang malaking ugat ng puno, bago ka tuluyang tangayin ng agos. Ang tinig ng matandang babae ay mapaiyak si Winona. Hindi dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, kundi dahil sa katotohanang siya ay buhay pa. Buhay pa siya upang ipagpatuloy ang kanyang laban. Kailangan ko pong bumalik. Ang mahinang pagsusumamo ni Winona. Kailangan kong iligtas ang Don. Magpalakas ka muna, anak. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbawi. Sa ngayon, ang mundo ay naniniwalang-wala ka na. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang maging anino na babawi sa lahat ng ninakaw sa'yo. Naiwan si Winona na nakatingin sa kisame ng dampa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang dalagang dating maamong tupa ay unti-unti nang nagiging isang matibay na kuta. Sa loob ng mansion, si Mateo ay nagsimula ng magplano, ngunit huli na ba ang lahat upang mabawi ang tiwala ng babaeng kanyang pinagtaksilan? Isang misteryosong dokumento ang nahanap ni Mateo sa ilalim ng sahig ng silid ng kanyang ama, isang dokumentong hindi alam ni Lilia at Jojo, isang dokumento na magpapabago sa kapalaran ng pamilya Valdez magpakailanman. Dito ba siya natutulog? Sa silid na ito na mas malamig pa sa labas? Ang boses ni Mateo ay halos isang bulong, puno ng pait at pagsisisi habang nakatayo siya sa gitna ng maliit at madilim na silid ni Winona. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humalo sa matinding lungkot na bumabalot sa bawat sulok. Napatingin siya sa maliit na kama, isang manipis na banig at isang unan na tila matagal nang hindi napapalitan ng punda. Ito ang silid ng babaeng tinawag niyang magnanakaw. Ito ang tahanan ng taong sinampal niya sa harap ng mga taong tunay na nagkanulo sa kanya. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig ni Mateo ang mga hikbi ni Winona na pilit nitong itinago sa loob ng mga dingding na ito. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa higaan at naupo. Hinawakan niya ang una ni Winona. Naroon pa ang bahagyang bango ng sampagwita, ang bango ng isang babaeng kahit kailan ay hindi naghangad ng yaman kundi ang kapayapaan lamang ni Don Claro. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng unan. Mabilis niyang binuksan ang punda. Doon, nakatago ang natitirang bahagi ng itim na kuwaderno, ang mga pahinang hindi nahanap ni Lilia. Ang mga sulat ay hindi lamang tungkol sa pera o gamot. Naroon din ang mga hindi na ipadadalang liham para sa kanya. Mateo, umuwi ka na. Hindi ko na kayang protektahan ng papa mo na mag-isa. Natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa huling hininga ng matandang nagligtas sa akin. Sana sa pagbabalik mo, makita mo ang totoo sa kabila ng mga salitang matatamis ni Madam Lilia. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding lamat sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Winona ay tila mga muy kim, mga karayang na dahan-dahang tumutusok sa kanyang konsensya. Napahawak siya sa kanyang no. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, napapalabo sa tinta ng katotohanan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mateo na hawak ang kuwaderno. Mateo? Anong ginagawa mo sa silid ng basurang yan? Ang boses ni Lilia ay puno ng pagkukunyari, ngunit may bahid ng kaba. Ipinapalinis ko na ang kwartong yan kay Jojo para gawing bodega. Itapon mo na ang anumang basura nga naiwan ng babaeng yan.
Itinago ni Mateo ang kwaderno sa loob ng kanyang jacket bago lumingon. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Lilia hindi bilang isang ina, kundi bilang isang kaaway. Ngunit pinigilan niya ang kanyang galit. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging anino na maghihigan, para kay Winona. Wala, tita. May hinahanap lang akong gamit ni Papa na baka nailagay niya rito. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at tila walang pakialam. By the way, nasaan si Jojo? Sabi niya ay pupunta siya sa bayan para sikasuhin ang mga papeles ng lupa. Oo. Alam mo naman ang anak ko masipag. Ngumiti si Lilia. Isang ngiting tila isang sugat na hindi gumagaling. Bakit mo na itanong? Gusto ko lang pirmahan ang lahat ng kailangan para matapos na ito. Pagsisinungaling ni Mateo. Pagod na ako, tita. Gusto ko nang ibenta ang lahat at bumalik sa Maynila. Isama mo na rin ang mansyon na ito? Kuminang ang mga mata ni Lilia sa tuwa. Akala niya ay tuluyan nang niyang nakuha ang tiwala ni Mateo. Hindi niya alam na sa ilalim ng bawat salita ng binata ay ang namumaong plano ng pagbagsak ng kanyang imperyo ng kasinungalinan. Nang makaalis si Lilia, muling binuksan ni Mateo ang kwaderno sa huling pahina. May isang maliit na mapa doon na iginuhit ni Winona. Itinuturo nito ang ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. The secret under the earth, bulong ni Mateo. Sa labas, ang gabi ay tila nakikiramay sa pighati ni Mateo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Sa siwang ng bintana, nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa labas ng gate. May dalang isang lumang flashlight. Ang ilaw ay nakatutok sa kanya. 3 maikling kislap, tila isang hudyat. Sino ang matandang ito na tila nakikipag-ugnayan sa kanya? At ano ang nakabaon sa ilalim ng puno ng mangga na itinatago ni Winona ng higit sa kanyang sariling buhay? Isang bagay ang sigurado. Hindi titigil si Mateo hanggat hindi niya nahahanap si Winona, buhay man o patay. Ang kanyang path to redemption ay nagsisimula na at sisiguraduhin niyang bawat sipayang dinanas ni Winona ay babalik ng 10 beses sa mga taong nagdulot nito. Ang bawat hakbang sa putikan ay tila paglalakad sa ibabaw ng sarili kong mga pagkakamali. Gaano man kalalim ang aking hukayin, sapat pa ito upang mahanap ang kapatawarang sadyang ipinagkait ko sa iyo? Sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng malalim na gabi, ang tanging maririnig ay ang mabagal na paghukay ni Mateo sa basang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Hindi niya alintana ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko o ang lamig ng hangin na humahampas sa kanyang likuran. Sa bawat kumpol ng lupa na kanyang iniaalis, tila unti-unti ring nabubura ang piring sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay, isang kalawanging lata ng biskwit. Sa loob nito, balot ng makapal na plastik, ay ang orihinal na titulo ng lupa at ang tunay na testamento ni Don Claro, ang mga dokumentong ilang taon nang hinahanap ni Lilia. Ngunit hindi ang mga papel ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Mateo, kundi ang isang munting panyo na nakabalot sa mga ito. Ang panyong yon ay may burda ng pangalan ni Winona, punong-puno ng tuyong luha at amoy ng pag-asa. Nahanap mo na ang katarungang matagal na niyang itinatago. Isang tinig mula sa dilim ang nagpaangat sa tingin ni Mateo. Ang matandang babaeng nakita niya sa gate ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Ang flashlight nito ay nakapatay, ngunit ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita ang malalim na lungkot sa mga mata nito. Sino ka? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay paos at puno ng kaba. Ako si Aling Rosa. Ako ang nag-alaga sa batang itinapon niyo sa bangin. Ang sagot ng matanda, bawat salita ay tila isang hatol. Kung gusto mong itama ang lahat, sumunod ka sa akin. Ngunit tandaan mo, iho, ang sugat sa balat ay naghihilom. Pero ang sugat sa kaluluwa ay habang buhay na nag-iiwan ng marka. Sumunod si Mateo sa matanda hanggang sa marating nila ang isang payak na dampa sa gilid ng ilog. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang malungkot na oyayi. Pagpasok nila sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na gasera. Doon, sa ibabaw ng isang kawayang papag,
nakita ni Mateo ang anino ng isang babae. "Winona?" bulong ni Mateo. Dahan-dahang humarap si Winona. Ang kanyang mukha ay may mga galos pa at ang kanyang braso ay balot ng puting tela. Nang makita niya si Mateo, ang takot ay agad na rumispleka sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang umatras, ngunit ang hapdi ng kanyang mga sugat ang nagpatigil sa kanya. Wag niyo po akong saktan," ang nanginginig na pagsusumamo ni Winona. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagkapahiya. Lumuhod siya sa sahig, sa harap ni Winona, at idinukmo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigil. "Winona, patawarin mo ako!" Ang boses ni Mateo ay puno ng pagsisisi. "Nabulag ako! Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan nila! Nakita ko na ang kuwaderno mo! Nahanap ko na ang mga ebidensya sa ilalim ng puno! Patawarin mo ako sa sampal! Sa lahat ng pang-aapi!" Isang mahabang katahimikan ang namayani sa dampa. Dahan-dahang iniangat ni Mateo ang kanyang tingin at nakita niya ang kamay ni Winona na dahan-dahang lumalapit sa kanyang mukha. Inasahan niya ang isang ganti, isang sampal na nararapat sa kanya. Ngunit naramdaman niya ang malambot at sugatang palad ng dalaga na humahaplos sa kanyang pisingi. "Buhay pa po ba ang Don?" Ang tanging tanong ni Winona. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong patungo sa kanyang mga labi. "Buhay siya, Winona. At dahil sa'yo, sisiguraduhin kong hindi na siya muling masasaktan." Pangako ni Mateo. "Kailangan nating magplano. Sa gabi ng fiesta, 3 araw mula ngayon, nandoon ang lahat ng mga tao at ang abogado. Doon natin sila huhulihin sa akto. Ngunit kailangan mong manatili rito para sa iyong kaligtasan." "Hindi, Mateo." Ang matatag na sagot ni Winona habang pilit na tumatayo sa kabila ng panghihina. "Kailangan kong nandoon. Ako ang saksi. Ako ang boses ni Don Claro na pilit nilang pinatahimik." Nagkasundo ang dalawa sa isang plano. Si Mateo ay babalik sa mansion at magpapanggap na wala pa ring alam, habang si Winona ay magmamasid mula sa malayo sa tulong ni Aling Rosa. Sa kanilang paghihiwalay, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Winona at idinampi ito sa kanyang no, isang pagpapakita ng matinding respeto at pagpapakumbaba. Ngunit pagbalik ni Mateo sa mansion, ang lahat ay tila naging kasing lamig ng yelo. Pagpasok niya sa sala, nakita niya sina Lilia at Jojo na nakaupo, pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Ang pinto ay dahan-dahang isinara ni Jojo. Ang tunog ng paglock ng pinto ay tila isang babala. "Saan ka galing, Mateo? Bakit puno ng putik ang iyong mga kamay?" Ang tanong ni Lilia. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Lumapit siya kay Mateo at tiningnan ang mga kuko nito. "At bakit tila amoy sampagwita ang iyong damit? Amoy na tila kay Winona?" Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang batok. Napansin ni Lilia ang bakas ng putik na nagmumula sa puno ng mangga hanggang sa pinto ng mansyon. At sa kamay ni Jojo, nakita ni Mateo ang panyo ni Winona na naiwan niya sa dampa sa kamadalian. Nahuli na ba nila ang plano ni na Mateo at Winona bago pa man ito magsimula? At anong panganib ang naghihintay kay Winona sa dampa ngayong alam na ni na Lilia na hindi ito tuluyang namatay? Ang bawat kislap na mga palamuti sa labas ng bintana ay tila mga nanunudyong mata, nagpapaalala sa akin na sa gitna ng pagdiriwang ng bayan ay may isang madilim na balak na nakahandang sumabog. Nanatiling hindi kumukurap si Mateo habang nakatitig sa panyong hawak ni Jojo. Ang amoy ng alak mula sa hininga ni Jojo ay humalo sa mabigat na aura ng paghihiganti sa loob ng sala. Ramdam ni Mateo ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang batok, ngunit pinilit niyang panatilihing malamig ang kanyang ekspresyon. "Nahanap ko yan sa labas, malapit sa kalsada." Ang matigas na sagot ni Mateo, pilit na itinatago ang panginginig na kanyang tinig. "Bakit? May halaga ba ang basurang iniwan ng magnanakaw na yon sa inyo?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lilia. Lumapit siya kay Mateo at dahan-dahang hinaplos ang braso nito, ngunit ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa tela ng jacket ng binata. "Basura? O baka naman isang alaala mula sa isang taong akala mo ay wala na? Mateo, huwag mo akong subukan.
Alam ko ang amoy ng pagtataksil. Hindi sumagot si Mateo. Tinalikuran niya ang dalawa at naglakad paakyat sa kanyang silid. Ngunit ramdam niya ang mga matatalim na tingin ni na Lilia at Jojo na nakabaon sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang niya sa hagdanan, ang tunog ng kahoy na tila dumaraing ay sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Lumipas ang 2 araw na puno ng nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon. Dumating ang araw ng fiesta. Sa labas, ang ingay ng banda ng musiko at ang malalakas na putok ng mga kwitis na nagbibigay ng kulay sa langit ay tila isang malaking kabaliktaran sa dilim na namumuo sa loob ng tahanan ng mga Valdez. Sa loob ng silid ni Don Claro, ang hangin ay tila naging kasing lagkit ng dugo. Nakatayo si Lilia sa tabi ng higaan, may hawak na isang fountain pen at ang huling dokumento na maglilipat ng lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Sa tabi niya, si Jojo ay may hawak na isang maliit na baril, ang dulo nito ay nakatutok sa pinto. "Pirmahan mo na ito, Claro?" Ang asik ni Lilia, ang kanyang boses ay tila isang kinakalawang na bakal. "Huwag mo nang hintayin na mawala ng pasensya ang anak ko. Isang kalabit lang, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang pagsikat ng araw bukas." Ang matanda ay pilit na iginagalaw ang kanyang mga labi. Ngunit ang tanging lumalabas ay isang mahina at hirap na pag-atungal. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa larawan ng kanyang yumaong asawa. Ayaw mo talaga, ha? Galit na hinablot ni Lilia ang kamay ni Don Claro at pilit na idiniin ang hinlalaki nito sa ink pad. "Kung ayaw mong pumirma, kukunin ko ang iyong tata." Sa gitna ng pakikipagpambuno, ang tunog ng pinto na marahas na bumukas ay yumanig sa buong silid. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, dahan-dahang lumitaw ang isang anino na tila nagmula sa kabilang mundo. Isang babaeng balot ng itim na duster. May mga peklat sa mukha. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanan. "Bitawan mo ang Don, Madam Lilia." Ang boses ni Winona ay malinaw at matatag. Tila isang kampanang nagbabadya ng katapusan. Nanlaki ang mga mata ni Lilia. Ang fountain pen na hawak niya ay nahulog at gumulong sa sahig. Lumili ka ng isang maliit na mansa ng tinta sa maputing kumot. "Ikaw, buhay ka?" "Hindi natutulog ang Diyos, Lilia." Ang sagot ni Winona habang humahakbang paitaas. Ngunit isang mabilis na kilos ang ginawa ni Jojo. Hinablot niya si Winona at idiniin ang dulo ng baril sa sentido ng dalaga. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang huling hininga sa loob ng silid. "Isang hakbang pa, Mateo. At sasabog ang bungo ng babaeng ito," ang sigaw ni Jojo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. "Akala niyo ba ay matatalo niyo kami? Sa amin ang bahay na ito. Sa amin ang lahat." Napatigil si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot para kay Winona. Sa labas, ang tunog ng mga paputok ng fiesta ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Tila nanunuya sa madugong eksenang nagaganap sa loob. Isang pagkakataon lang ang kailangan ni Mateo. Isang pagkakataon upang itama ang lahat. Ngunit paano niya ililigtas si Winona kung ang kamatayan ay isang kalabit lang ang layo? "Huwag kang gagalaw, Mateo. Isang hakbang mo pa, huling hininga na ng babaeng ito." Ang pag-atunglal ni Jojo, ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang patungo sa kanyang mga mata, nagpapalabo sa kanyang paningin. Ang dulo ng bakal na baril ay mariing nakadiin sa sentido ni Winona, sapat na upang mag-iwan ng isang mapulang marka sa balat ng dalaga. Naramdaman ni Winona ang lamig ng metal. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang init ng tapang ang nanunuot sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Mateo. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng binata, ang pagsusumamo at ang labis na takot sa mga mata nito. Takot na baka mawala si Winona sa ikalawang pagkakataon. "Jojo, itigil mo na ito." Ang boses ni Mateo ay mahinahon, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. "Wala ka nang matatakbuhan. Tumingin ka sa labas ng bintana." Tumawa ng mapait si Lilia habang maingat na itinatago ang mga ninakaw na papeles sa likod ng kanyang mamahaling robe.
Akala mo ba ay matatakot mo kami sa mga pulis? Bago pa sila makapasok sa kwartong ito, patay na ang dalawang ito. Jojo, huwag kang makikinig sa kanya. Kunin mo ang dokumento. Ngunit biglang nahinto ang lahat. Ang masayang tugtugin ng banda ng musiko sa labas ng mansion ay biglang naputol. Ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang boses na nagmumula sa malalaking speaker ng barangay sa tapat ng mansion, ang sound system na inihanda para sa fiesta. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong bayan. Isang boses na kilalang-kilala ng bawat taong naroroon. Hayaan mo na siyang mabulok dyan, Jojo. Konting tiis na lang at mapapasati na ang lahat. He is just a living corpse anyway. Nanigas ang buong katawan ni Lilia. Ang boses na naririnig ng buong baryo ay ang sarili niyang tinig. Ang mga tapat na salitang binitawan niya sa pasilyo nung unang gabi na na-record ni Winona sa kanyang cellphone bago ito makuha ni na Jojo. Kasunod nito ang iba pang pag-uusap, ang pag-amin sa pagtatanim ng gintong relo at ang plano nilang pagpatay kay Winona. Anong yun? Anong nangyayari? Ang histerikong sigaw ni Lilia habang tumatakbo patungo sa bintana. Sa labas, ang mga tao sa fiesta, ang mga kapitbahay, si Aling Rosa at ang tanyag na si Marites na kanina pa nakikinig, ay nakatayo sa harap ng gate, nakatingin sa itaas ng mansyon nang may halong poot at pandidiri. Ang hiya, ang matinding kahihiyan sa harap ng buong komunidad, ay tila isang malakas na sampal na tumama sa pagkataon ni Lilia. Narinig namin kayo! Mga walang haya! Mga mamamatay tao! Ang sigaw ng mga tao mula sa ibaba. Ang kanilang mga tinig ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pader ng mansyon. Nabitawan ni Jojo ang kanyang mahigpit na pagkakahawak kay Winona dahil sa pagkagulat at takot. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos si Winona. Siniko niya si Jojo sa sikmura at mabilis na lumayo patungo sa kinalalagyan ni Mateo. Winona, na yun na! Sigaw ni Mateo habang sinasalubong ang dalaga. Ngunit si Lilia, sa kanyang desperasyon na makatakas at sa tindi ng galit na nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay may hinablot na isang matulis na letter opener mula sa antigong mesa ni Don Claro. Ang kislap ng bakal ay tumama sa ilaw habang mabilis siyang sumugod patungo kay Winona. Papatayin kita! Kung hindi ako magtatagumpay, walang makikinabang sa inyo! Ang pag-atunggal ni Lilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik tila isang demonyong nawala ng bait. Mabilis na humarang si Mateo. Sinalo ang bisig ni Lilia bago pa man ito umabot sa dalaga. Ang dalawa ay nagpambuno sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga katawan sa matigas na kahoy ay nagdulot ng panginginig sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahina, ngunit malinaw na tunog ng pag-ubo ang narinig mula sa higaan. Ang lahat ay tila napako sa kanilang kinalalagyan. Ang kulubot na kamay ni Don Claro ay dahan-dahang tumaas. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatuon sa kanyang asawang si Lilia na kasalukuyang nakahandusay sa sahig. Isang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang salitang 10 taon nang hindi naririnig ng kahit na sino sa loob ng mansyon na yon. Mabas, kayo. Ang pagkakibigla sa mukha ni Lilia ay hindi maipaliwanag. Kasabay nito, ang tunog ng pagwasak ng pintuan sa ibaba ay nagpahiwatig ng pagdating ng mga pulis na tinawagan ni Mateo. Ngunit si Jojo, sa kanyang desperasyon, ay itinulak ang malaking cabinet ng mga gamot patungo kay Winona bago ito tumakbo patungo sa balkona. Kung mamamatay kami, isasama ko kayo! Sigaw ni Jojo. Ang malaking cabinet ay dahan-dahang tumagilid. Ang mga butel, sa loob nito ay naglilikaan ng tunog ng pagkabasag habang ito ay bumabagsak sa kinalalagyan ni Winona. Ang bawat pira-pira sa kristal na bumubuo sa iyong kasinungalingan ay tuluyan ang nagdurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Sa isang iglap, bago pa man tuluyang dambahin ang naglalakihang cabinet si Winona, isang mabilis na anino ang humarang. Iniyakap ni Mateo ang kanyang buong katawan sa dalaga. Ginawa ang kanyang sarili bilang isang kalasag sa gitna ng panganib. Ang malakas na tulog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa sahig ay yumanig sa buong silid.
nagdulot ng ulap ng alikabok at mga bubog ng basag na bote na nagkalat sa bawat sulok. Naramdaman ni Mateo ang matinding paghampas ng cabinet sa kanyang balikat. Isang hapdi na tila sadyang binabali ang kanyang mga buto, ngunit hindi niya binitawan ang pagkakayakap kay Winona. Sa ilalim ng kanyang mga bisig, narinig niya ang mabilis na tibok ng puso ng dalaga. Isang tibok na nagpapaalala sa kanya na sa pagkakataong ito, nagtagumpay siyang protektahan ang kaisa-isang taong tunay na nagpahalaga sa kanyang ama. Mateo! Ayos ka lang ba? Ang nanginginig na tinig ni Winona habang dahan-dahang sinusuri ang mukha ng binata sa gitna ng kaguluhan. Ayos lang ako, basta't ligtas ka. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Samantala, si Jojo ay naroon na sa balkonahe, akmang tatalon patungo sa malaking puno ng mangga upang makatakas. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako nang makita niya ang kalsada sa ibaba. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulisya ay nagmistulang mga nanlilisik na mata sa dilim at ang mga tao sa bayan, ang mga taong dati ay tinitingala ang pamilya Valdez, ay naroon na, may dalang mga sulo at galit sa kanilang mga mukha. Walang matatakbuhan, walang mapagtataguan. Huwag kang gagalaw, Jojo! Itaas mo ang iyong mga kamay, ang dumadagundong nga utos ng mga pulis na pumasok sa silid. Si Lilia naman ay nakalugmok sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling robe ay puno na ng alikabok at tinta. Pilit niya pa ring hinahablot ang mga papeles, ang kanyang mga kuko ay kumakalo sa sahig sa desperasyon. Akin ito! Akin ang lahat ng ito! Hindi niyo pwedeng kunin ang yaman ko. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na hatol. Hindi kailanman naging sayo ang yaman na ito, tita. Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig at katapatan. Mga bagay na kailanman ay hindi mo natutunang kilalanin. Dahan-dahang kinuha ng mga pulis si Lilia at Jojo. Habang kinakaladkad sila palabas ng mansion, ang tunog ng mga posas na tumatama sa bakal ay tila isang malungkot na kampana para sa kanilang kasakiman. Paglabas nila sa gate, sinalubong sila ng mga kutyang mula sa mga kapitbahay. Ang hiya na kinatatakutan ni Lilia ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Ang kanyang pangalan ay magiging isang babala sa buong baryo tungkol sa pait ng kataksilan. Bumalik ang katahimikan sa silid ni Don Claro. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pag-asa. Lumapit si Winona sa higaan ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Don Claro. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyot na balat nito. Don Claro? Tapos na po. Wala na sila. Bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Tumingin ang matanda kay Winona at sa pagkakataong ito, may liwanag na sa kanyang mga mata. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Winona, anak? Ang salitang anak ay tila isang malambot na haplos sa kaluluwa ni Winona. 10 taon niyang ipinagkait sa sarili ang maging bahagi ng isang pamilya. Ngunit sa 2 salitang yon, naramdaman niyang sa wakas ay nakauwi na siya. Lumingon si Winona kay Mateo na nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglisan ng mga pulis. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa gitna ng pig, hating kanilang pinagdaanan, isang bagong uri ng pag-unawa ang namuo. Isang pag-unawa na nagsisimula sa kapatawaran at nagtatapos sa paghilom ng mga sugat. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagbubuo, isang huling dokumento ang nahanap ni Attorney Santos sa loob ng cabinet na bumagsak. Isang lihim na sulat mula sa yumaong ina ni Mateo na nakatago sa loob ng isang lihim na compartment. Isang sulat na magbubunyag ng tunay na dahilan kung bakit tinalikuran ni Mateo ang kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Handa na ba si Mateo na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan upang tuluyang maging malaya? Ang bawat pilat sa ating balat ay isang kwentong hindi na kailangang bigkasin, dahil ang bawat hapdi nito ay sapat ng patotoo sa ating muling pagkabuhay. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, hawak ni Mateo ang isang kupas na sobreng papel. Ang sulat kamay sa labas nito ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ang sulat ng kanyang ina. Sa tabi niya, nakaupo si Winona.
dahan-dahang binabalot ng benda ang nasugatang balikat ng binata. Ang bawat haplos ng dalaga ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na muling makasakit sa taong nahanap na ang daan pabalik sa katotohanan. Dahan-dahang binasa ni Mateo ang nilalaman ng liham. Ang bawat salita ay tila isang lunas sa 10 taon ng galit at pait sa kanyang puso. Mateo, anak, kung binabasa mo ito, marahil ay malayo ka na sa piling ng iyong ama. Huwag kang magalit kay Claro. Ang pagtataboy niya sa iyo 10 taon na ang nakalilipas ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa matinding takot. Alam niyang nagsisimula ng kumilos si Lilia at ang tanging paraan upang mailigtas kanya sa lason ng babaeng yon ay ang ilayo ka sa pamamagitan ng galit. Pinili niyang maging masamang ama sa iyong paningin. Huwag ka lang maging biktima ng kasama ang namumuo sa loob ng ating tahanan. Bumagsak ang mga balikat ni Mateo. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigil ay tuluyan ng kumawala. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel, tila binubura ang huling bahid ng alitan sa pagitan nilang mag-ama. Tumingin siya kay Don Claro, na ngayon ay mahimbing na natutulog, ang mukha ng matanda ay payapa na sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Papa, patawarin mo ako. Bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay paos at puno ng pighati. Lahat ng sakripisyo mo, hindi ko naintindihan. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang likuran. Si Winona. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na upang pakalmahin ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Isang tahimik na pag-unawa ang namayani sa pagitan nila. Isang pag-unawa na ang pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa tamis ng salita, kundi sa pait ng sakripisyong handang tiisin. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Valdez na dati ay balot ng dilim at takot ay muling binuksan para sa sikat ng araw. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay pumalit sa amoy ng gamot at alikabok. Si Lilia at Jojo ay tuluyan ng nahatulan at ang kanilang mga pangalan ay naging isang madilim na bahagi na lamang ng kasaysayan ng bayan. Isang hapon, habang naglalakad sina Mateo at Winona sa ilalim ng puno ng mangga, huminto si Mateo at kinuha ang kamay ng dalaga. Hindi na ito ang kamay ng isang utusan. Ito na ang kamay ng babaeng naging pundasyon ng kanilang muling pagbangon. Winona, simula ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalaga ng may matinding paghanga. Sabi ni Papa, hindi sapat ang pasasalamat para sa lahat ng ginawa mo. At alam ko, hindi rin sapat ang sorry para sa lahat ng sakit na naidulot ko. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na susi at inilagay ito sa palad ni Winona. Ito ang susi ng maliit na cottage sa gilid ng dagat na matagal mo ng pangarap. Ipinangalan yun ni Papa sa'yo, pero sana ay wag mo kaming iwan dito sa mansion. Napayak si Winona. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, pinakikinggan ang payapang tibok ng puso nito. Ang kilig na nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa lansa o luho, kundi sa katiyakan na siya ay pinahahalagahan, na siya ay ligtas, at siya ay minamahal. Mateo, kahit wala ang susing ito, hinding-hindi ko kayo iiwan, sagot ni Winona. Dito sa mansyon na ito, nahanap ng puso ko ang tunay nitong tahanan. Sa balkona, nakaupo si Don Claro sa kanyang wheelchair. Pinagmamasdan ang dalawa mula sa malayo. Isang malalim at maluwag na hininga ang pinakawala ng matanda habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang bawat sugat ay naghilom na. Ang bawat lihim ay naisiwalat na. At sa wakas, ang pamilyang pinaghiwalay ng kasakiman ay muling pinag-isa ng kapatawaran. Ang bawat dapit hapon ay hindi hudyat ng pagtatapos, kundi isang pangako ng panibagong bukang liwayway na mas maliwanag at mas payapa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang manaig ang katarungan sa mansyon ng mga Valdez. Ang hardin na dati ay pinabayaan at tigang ay muling namumukad kadnayon ng mga makukulay na gumamela at mababangong kampupot.
Ang tunog ng mga ibon sa madaling araw ay tila isang masayang koro na nagbabadya ng bagong simula. Nakatayo si Winona sa balkona. Suot ang isang simpleng bestidong kulay asul. Wala na ang kanyang lumang apron at wala na rin ang takot sa kanyang mga mata. Ang mga peklat sa kanyang braso ay naroon pa rin, ngunit tinitingnan niya ang mga ito bilang mga medalya ng kanyang katapatan. Hindi na siya ang utusan ng bahay. Siya na ang tumatayong tagapamahala at itinuturing na tunay na anak ni Don Claro. Dahan-dahang lumabas si Don Claro mula sa loob ng mansyon gamit ang isang tungkod. Ang bawat mahina, ngunit matatag na tunog ng kahoy na tumatama sa sahig ay isang patotoo sa kanyang kahangahangang paggaling. Bagamat hindi na naibalik ang dating lakas, ang kanyang kaisipan ay malinaw na at ang kanyang tinig ay puno na ng sigla. Winona, anak, handa na ba ang lahat para sa ating merienda? Ang tanong ni Don Claro. Ang kanyang boses ay may kasamang malambing na ngiti. Opo, Don Claro. Nakahanda na po ang inyong paboritong kakanin sa ilalim ng puno ng mangga. Sagot ni Winona habang inaalalayan ang matanda. Dumating si Mateo mula sa bayan. May dalang mga sariwang prutas at isang maliit na bungkos ng mga bulaklak. Nang makita niya si Winona, ang kanyang mga mata ay agad na nagmingning. Lumapit siya sa kanyang ama at yumuko upang isagawa ang tradisyonal na pagmamano. Ang simpleng pagdampi ng kamay ng ama sa kanyang ay tila isang selyo ng kapatawar ang 10 taon nilang hinintay. Kumusta ang takbo ng ating foundation, Mateo? Tanong ni Don Claro habang nauupo sila sa ilalim ng malilim na puno. Maayos po, Papa. Marami na tayong natutulungang mga biktima ng pang-aabuso sa ating lalawigan. Ang kwaderno ni Winona, ang mga tala niya ng pait at tiis, yun ang naging inspirasyon namin upang matiyak na wala ng ibang daranas ng ganong klaseng kawalang katarungan. Paliwanag ni Mateo, sabay tingin ng may malalim na pagmamahal kay Winona. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, hindi maiwasang sumagi sa kanilang isipan ang nangyari kina Lilia at Jojo. Balita sa bayan na ang dalawa ay nagdurusa na ngayon sa loob ng bilangguan, naiwang mag-isa at baon sa kahihiyan. Ngunit sa puso ni na Mateo at Winona, wala na ang puwang para sa pot. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng galit. Mateo, Tawag ni Winona habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Salamat dahil pinili mong maniwala. Salamat dahil bumalik ka. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Winona. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng mahigpit na tila sumusumpa na hindi na muling magbibitaw. Ako ang dapat magpasalamat, Winona. Dahil sa'yo, nahanap ko ang aking ama. Dahil sa'yo, nahanap ko ang aking sarili. At higit sa lahat, nahanap ko ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Yung handang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Isang malalim na katahimikan ang namayani. Isang katahimikang puno ng pasasalamat at kapayapaan. Sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan dating nakabaon ang mga lihim at titulo, ay nakatayo na ngayon ang isang pamilyang pinatibay ng unos. Ang kwaderno ni Winona ay hindi na lihim. Ito ay naging isang bukas na aklat ng pag-asa para sa lahat. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagtatapos sa mga salita lamang. Ito ay nabubuhay sa bawat haplos ng pag-aaruga, sa bawat sakripisyo sa gitna ng dilim, at sa bawat kapatawarang ibinibigay sa kabila ng sakit. Sa mansyon ng mga Valdez, ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam nilang ang bawat bukas ay puno ng liwanag na nagmumula sa katapatan ng kanilang mga puso.